Yun. Welcome sa office ko, guys. Mga pala ang Del Monte Food Corporation. Magandang umaga po. Ako nga po si Richard Respondo. Kumukuha po ako ng mga ideya sa mga iba't ibang uri ng mga negosyante dahil ako ay nagbabalak na magkaroon ng isang negosyo. Ang aking unang katanungan po, anong nag-good sa iyo para gawin itong uri ng negosyo? Yun. Simple lang. Yung produkto kasi ng Del Monte, nakakita ng oportunidad sa merkado para ilabas ito. At yun ang isang nag-joke sa akin para ilabas ito. Actually, wala akong idea nung una. Pero, syempre, sa pagdaan ng mga ilang araw, yung pagpaplano ba? Kasi kailangan mo yung plano bago ka gumawa ng isang hakbang para magkaroon ka ng isang successful na negosyo. Sa akin, para buksan ang negosyong ito ay ang dahil sa pagdami ng mga e-cigarette users dito sa ating bansa. Ang pagtaas ng demand para sa mga electric cigarette juice ay ang nagbukas ng oportunidad para gumawa kami ng aming sariling juice line. Bilang isang estudyante na nakapagtapos ng kursong BS Entrepreneurship sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila, syempre gusto kong gamitin yung mga natutunan ko kasi sobrang daming idea na pumasok sa isip ko nung nakapagtapos ako. Ng mga internet company na nagsisilabasan sa panahon ngayon, hindi pa rin sapat yung bilis ng internet na kinakailangan natin. Kaya inilulunsad ko ng Telstra Company ang pinakamabilis na internet sa buong mundo. Ang nag-joke sa akin na panggawin itong negosyo ay maraming tao ang nangangailangan. Ang teknolohiya, ang kailangan ng mga tao ko makapag-usap mula sa malayo. Kaya ginawa ko ang Samsung Company dahil gusto kong tulungan ng mga OFW at mga pamilya nito upang makapag-usap sila. Ano po ba ang mga karanasan niyo na hinarap bago makamtan itong matagumpay na negosyo? Karanasan, madami. Syempre, nung una mahirap, diba? So, yung mga problema, andyan. Pero kasi hindi mo na maiisip yung problema. Syempre, kapag willing ka talaga gawin yung bagay, lahat makakaya. Marami akong pagkakamay ginawa mula noon. Ngunit hindi ako sumuko. Lumawan ako mula sa pagkakamay. Ginawa ko ito maging maayos ang lahat at makamtan ko ang tagumpay na kami. Gaano kahirap maging isang negosyante? Mahirap maging isang negosyante sapagkat buong oras ang iyong dapat na nilalaan. Dapat nire-respeto mo ang iyong mga empleyado. Pinamahal mo dapat lalong-lalo na yung produkto, pati ang mga bumibili nito. Ang hirap sa pagiging isang negosyante ay ang pagsasakripisyo mo ng iyong oras para lamang matapos ang mga iyong gagawin. Ang mga unang buwan o taon ng iyong pagnenegosyo ay ang pinakamahirap sa lahat sapagkat dito mo malalaman kung kakagatin ba ng mga tao ang iyong produkto o hindi. Pero, pagtapos ng oras na iyon, ay madali na lamang dahil natuto ka ng ibalanse ang iyong oras at ang mga kailangan mong gawin. Sa una talagang may hirap. Siyempre, madami kang kailangang isipin, yung pagod mo, yung oras mo, pero hindi mo naman may isip yung kapag gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi ibang lang talaga dapat puhunan. Sa akin, hindi mahirap ang maging isang negosyante. Lalo na kung ito ay yung gusto at masaya ka sa iyong ginagawa. Paano mo hinahati ang iyong oras sa trabaho at sa iyong personal na buhay? Yung
time ko para sa pamilya ko, syempre nagagampanan ko din dahil sila yung naging inspirasyon ko sa pagtatrabaho ko. Tapos, yung pagtatrabaho ko din, parang yun yung nag-udyok sa akin para bigyan sila ng sapat na oras, tsaka sapat na pag-aarugali. Ano po ang may papayo nyo sa mga nagbabalak magnegosyo? Huwag lang kayo sumuko. Humanap kayo ng tamang solusyon para sa inyong problema. Huwag kayo sumuko na ito ang mga bakal. Dahil, sa pagsusunan, kung gusto mo talaga ang pagpatuloy ng negosyo, kailangan mo mag-isip ng mga paraan upang sa mga hatang sa mga paraan. Maraming salamat po. Ipapayo ko sa mga may balak magnegosyo ay una, dapat pag-aralan nila ang produkto na kanilang gustong gawin. Dapat nilang pag-aralan ang gusto ng mga tao at ang target market nila. Pangalawa, dapat may pagmamahal sila sa kanilang gagawin. Dapat may dedikasyon sila sa negosyong kanilang itatayo. Dapat kilala nila ang kanilang produkto. At pinakahuli, dapat handa sila sa lahat ng pwedeng mangyari. Ayun, simple lang. Sundan mo ang iyong gusto at kung ano yung nagpapasaya sa'yo, ituloy mo. At kahit na ano mga hamak, huwag mo intindihin, basta mahalaga, napapasaya ka yung ginagawa mo. Yun lang, salamat. Yung syempre para sa mga nagpaplano ay nagbabalak na magnegosyo, kailangan yung puhunan mo lang is sipag at syaga. Kasi lahat ng mga problema na darating sa'yo, malalagpas sa may basta alam mo at willing ka sa ginagawa. Salamat. Gawin nila yung best nila. Kasi kapag binigay mo yung best mo, sobrang gaanon sa loob. Tsaka yung natutunan nila, i-apply nila sa pagtatrabaho nila. Tsaka huwag silang susuko. Yun. Maraming salamat po. Nagkaroon ng inspirasyon mula sa kanilang mga pahayan na magplano at magtayo ng sarili nito.